ハレルヤ。2024年9月1日の礼拝を始めます。皆さんお越しください。賛美歌539番を賛美します。Reading the Bible, Psalm chapter 25, verse 12 to 22. 詩編25編12節。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、自分の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足をから引き出してくださるから。私に顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。アーメン。お座りください。次に聖歌621番を賛美します。Oh
レンさんですけど、レンさんまだ見えてないですよね。お祈りをさせていただきます。いいか。こっち側ばっか見てました。お願いします。Tayo po ay tumayo. Panginoon, patuloy po kami nagpupurit at papasalamat Ama sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat Lord sa buong isang linggo na ikaw nag-ingat, ikaw gumabay at matnubay. Salamat po Panginoon sa muli sa araw na ito na binigay mo po sa amin upang makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan Panginoon. Maraming salamat po sa katapatan, kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy na paggabay at patnubay mo po sa aming Panginoon. At Ama, sa umagang ito, patuloy dalangin namin, Panginoon, na ikaw sa patuloy na manguna't magpala sa buhay ng bawat sa amin. Pangunahan mo kami, gabayan at patnubayan, Panginoon. Maging, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan, Lord, sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na maging talunan po kami sa araw na ito, Panginoon, dahil ang araw na ito, Panginoon, kayo pang mapapurihan ka, maparangalan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord, sa iyong mga kamay po namin nilalagak ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon, dahil alam po namin, sa iyong mga kamay may katagumpayan ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, anumang klaseng distraction, Panginoon, na gagawin ng kaaway, Panginoon, ito winawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi makagambala sa umagang ito, Panginoon, at hindi, Panginoon, maging hadlang, Panginoon, anumang distraction na gagawin mo, dahil alam po namin, Lord, sabi mo nga, pinarada mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy po, Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Ama, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na maririnig po namin sa gabi ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng mga salita mo ito maging kalakasan sa aming spiritual na pamuhay, Panginoon, at maging gabay po namin sa aming pamumuhay sa mundo ito, Panginoon. At ikaw rin po, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng mga salita mo ito, Panginoon, ay may apply po namin sa aming mga sarili, Panginoon, maging sa umagang ito, Panginoon, patuloy dalangin namin ang maghahatid ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy gamitin mo sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan, Panginoon, at patuloy, Lord, ikaw ang siyang patuloy na may taas at mapapurihan sa kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan sa kanyang paghahatid po ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, Lord, sa umagang ito, Panginoon, alam po namin na kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala po kami magagawa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, na pinarada mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Alam po namin, Lord, sa umagang ito, kasama ka namin, Panginoon, at hindi kami uuwi, Panginoon, na hindi taglay ang masaganang papapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.次に聖歌582番を賛美します。「
賛美をします。日本語と英語です。
後は、今日は通訳の方が事情がちょっと不在ですので、メッセージは2箇所に分かれてになります。日本人の方は賛美が終わったら2階へ上がってください。お願いします。今日の検診はサ・ヨンジャカップの方と、メッセージはこちらパスタルより2階はケンヨ先生です。よろしくお願いします。Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. 私たち全員にとって祝福された朝です。 Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na buhay sa pagkakaloob niya po sa akin ng panibagong taon upang muling maranasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig at higit sa lahat ang kanyang yakap. 私は神の善良さ、誠実、愛、そして何よりも30年以上ずっと神様に抱きしめられ、それをまた新しい一面をとくださる生きておられる私たちの偉大な神様を賛美し感謝いたします。 Yakap na magpapaalala sa ating lahat na, una, tayo ay minamahal ng walang kondisyon. 神様の愛は私たちに次のことを思い出させます。1、私たちは無条件に愛されています。 Pangalawa, tayo ay hindi kailanman mag-iisa. 2、私たちは決して一人ではありません。 Pangatlo, tayo ay may dakilang layunin dito sa mundo. 3、私たちはこの地球上で大きな目的を持っています。 At panghuli, lahat ng pangangailangan natin ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. 4、そして私たちの必要はすべて私たちが死とともに永遠の命を持つことができるようにご自分の命を捧げられた主イエス・キリストの中にのみ見出すことができます。 Ang awitin pong ito ay pinamagatang sa iyong yakap. この曲のタイトルはあなたの抱擁です。 Salamat, Jesus, dahil tetelestai, tinapos mong lahat. ありがとう、イエス様。テテレスタイ、あなたはすべて終わらさせてくださいました。 To God be all the glory. 神様にすべての栄光がありますように。
So, dalawa kami ngayon, siya magsusuyako. Okay, so wala po dito Sir Nami at kasalukuyan po hindi sa natuloy dahil po sa lakas ng bagyo. Kaya purihin po ang Panginoon dahil hindi pa rin po yung hadlang yung bagyo niyon at nandito pa rin tayo para sumamba sa Diyos. At salamat sa panahon ni Bro tawag nito, Adner na siya, ikaw po, apat mo bawa ka. Okay. So, salamat sa Panginoon, no? Ang dami nila i-lunch na kumanta, pero ang nangimbabaw na boses kay Sister Sam. Okay, so tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Salamat po God sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilan o Diyos sa aming mga buhay. Lord, salamat o Diyos sa oras na ito na binigyan mo kami muli ng pagkakataon. Ibinangon mo kami sa oras na ito na may lakas at malusog na pangatawan para magbalik ng papuri pagsamba sa iyo. Huwag mo halayaan, Lord God, ang oras na ito masasaya na hindi namin o Diyos maintindihan at hindi namin matanggap ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Mangusap kayo at magsalita kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako sa umaga ito maging daluyan biyay pagpapala. Gamitin mo rin si Pastor Kinju sa oras na ito na maging daluyan biyay pagpapala. Magsalita kayo at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Kagabi po ang akala namin na hindi po matuloy ang gawain dahil sa lakas ng ulan. At nagbiyahe po kami kahapon na may pinuntahan ng kami ay mula po doon sa nabot kami ng ulan, no? Mula sa may malapit sa Balor ay ang lalim ng tubig hanggang dito sa tapat ng Macdo. Pero napakabuti ng Diyos dahil sabi ko pagdating ng mga alas 3 o alas 4 at hindi po bumaba o hindi po humina yung ulan ay cancel po yung gawain ng Panginoon. Pero ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Tuloy po yung gawain ng Diyos kagabi at nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Na kahapon ay tumawag din si Brother Sinchang, no, dahil yung parking doon sa kabilang bahagi ay ibinigay na po sa atin at kagabi po ay naayos na rin po ito. Kaya purihin ang ating Panginoong Diyos. At sa sunod po ay antayin na rin po natin, antabayanan natin yung malaki doon kasi baka mag-pull out din sila, ay kukunin na rin natin. Okay, so purihin ang Panginoon. Wala yung posible sa Diyos, tama? So, kahit doon lang tayo manambahal sa labas, okay na. Okay, so ito yung ating pag-usapan ngayong umaga at yun yung ating title sa oras na ito. Pakibasa? So, yung tatlong mahalagang bagay sa buhay Kristyano. Maraming mga bagay na mahalaga sa ating buhay, pero sa ating Christian life ay may tatlong bagay na tayo pag-usapan sa oras na ito. At ang ating pong pag-uusapan ay matagpuan sa aklat ng Episo. Okay, so one verse lang po kinuha natin at pakibasa. So maiksi lang po, pero mahaba yung oras na gagamitin ko. Okay. So ang Book of Ephesians chapter 6 ay ito yung pinakita ng Diyos at Paul emphasize sa manampalataya sa Efeso para tumagal tayo sa larangan ng digmaan at pakipagsapalaran sa mundong ito. Ang ginamit niya doon, isuot natin ang baluti ng Diyos. Yung full armor ng God. Yung una? Yung helmet. Helmet of salvation. Amen? Pangalawa, yung baluti. Baluti ng pagiging matuwid. Okay, so lahat yung in-emphasize ng Diyos, yung gamit at kagamitan ng isang sundalo na dapat ito daw ang gagamitin sa panahon ng kasamaan. Sa huling araw, ang mundo, sabi ni Timothy, ay magiging pasama ng pasama. But si Paul ay nagbigay siya ng isa pong palaala para doon tatagal tayo sa mundong ito, sa mundo na masama, kailangan natin sakbak at suot everyday yung armor na God. Hindi lang ba sa armor back
full armor of God. Yung panangga at yung tabak. But, kung titingnan niyo po ang chapter 6 na ito ng Episo, ang pinakamaganda doon na ginamit, yung isang salita. Alam niyo kung ano? Isuot, ang helmet, ang balote, yung panangga, isuot nyo, yung sinturon na lahat, sandals, lahat. Pero mayroon sa isang mention doon na para magagamit nyo. Alam niyo kung ano? At ang tabak. Lagi po natin tandaan, kahit kargado tayo ng protection spiritually, pero pag hindi mo ginamit ang tabak na ito, wala. At ang tabak ay symbolize the Word of God. Ibig sabihin, ang Christian life ay hindi lamang tayo depensa. Ang Bible ay gamitin natin para sa opensiba. Ano, church? Kaya nga hindi lang tayo nagdidepensa sa ating sarili, kundi gamitin yung ating Bible para i-atake sa gawa ng kaaway. Okay? So may tatlong bagay tayo sa buhay o tatlong mahalagang bagay sa buhay ng Krisyano. Alam niyo, ang sabi ni Pablo, in verse 10, itong ginawa ko. Ang sabi niya diyan, the final words to be strong in the Lord and His mighty power. So ginamit niya po yung salitang huling salita. Magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihang makapangyarihan. So yung mighty power ng God, isa sa in-emphasize ni Paul, sabi niya, ito na yung huling salita ko. Magpakalakas kayo sa Diyos. Alam niyo, para dun sa isang mahalagang tao at isang pinaka-importanting tao sa buhay mo at nabigay sa iyo na isang salita, gaano ito kahalaga sa iyo? Halimbawa, isa sa pinakamahal mo sa buhay, nagpapaalam na at sasabihin niya sa iyo, ito na lang yung huling salitang bitawan ko. Gaano ka-importante ito sa iyo? Ano ba? Napakahalaga. Bakit? Sabi ni Paul, ito yung final word ko na lang. Meaning to say, ito yung huli ko na lang salita. Hindi mo na ako marinig kahit kailan. Yung parang isang pamilya, isang taong mahalaga sa iyo, na sa bingit ng alanganin o ang alanganin ng buhay at malapit ng kukunin ng Diyos, bigla magbigay sa iyo ng salita at sasabihin sa iyo, magpakabait ka na. And then pagkatapos mo marinig ito, wala ka ng salita narinig pa sa Kanya. That it is a final word. Amen? Alam niyo ba yung final word na binitawan ni Jesus Christ sa cross? Meaning, church, tapos na. Amen? Kung tapos na ito, ano dapat natin gawin as Christian? Gawin pa ba natin dahil tapos na? Paniwalaan mo, i-apply mo, dahil tapos na ito. Hindi mo kailangan gawin ang mabuti para maligtas ka. Maniwala ka lang sa Kanya at tanggapin mo siya, personal Savior sa buhay mo, dahil niligtas ka na niya. Ang church. So ngayon, ang sabi ni Pablo, ang huling salitang magpakatatag kayo. Huli na lang, sabi niya. Ito na. Kasi alam natin na si Paul, lilisan na sa mundo. Alam natin na si Paul, nagpapaalam na ito na lang. Maaaring hindi nyo na ako maririnig, hindi nyo na ako makakasama, hindi nyo na ako makikita. Ito yung final words na bigay ko sa inyo. Be strong in the Lord and His mighty power. So bakit, church? Alam ni Paul na ang bawat nananampalataya, not only for the church of Epheso, but every Christian ay daranas tayo na tinatawag natin na persecution, problem, o anumang bagay because the evil day ay parating. So ito yung sabi ng Diyos, as a Christian, be strong in the Lord.
and His mighty power. Alam niyo, isang simpleng binitawan niya ang salita at sinabi niya, magpakalakas kayo sa Diyos. Hindi sa power mo, hindi sa abilidad mo, but in His mighty power. Sa Kanya ho tayo. Magpalakas tayo, hindi sa lakas natin, hindi sa lakas ng katabi mo, hindi sa lakas ng kasama mo, magpakalakas tayo sa lakas ng Diyos. Ano yung mensahe kagabi? Ano yung title natin pinag-usapan? Mr. Mice? Caleb follow God fully. Sumunod si Caleb buo, tapat. Hindi siya nagsunod sa gusto nilang pagsunod. Sumunod sa Diyos, buong buo. Amen? Alam niyo, pagsunod sa Diyos, dapat hindi hati. Ngayon, okay, bukas hindi. At sabi ng Diyos doon, follow Jesus. Ano? All the days. Amen. So, yun yung pinag-usapan natin kagabi. At ito tuloy tayo dahil sabi ko nga sa Lord, hindi pa halos naubos o hindi pa po halos ayos yung kasi every time na magme-message ako at iinom kagad ako ng kape pagdating ng Tuesday, mamamalat talaga mawala yung aking boses. Pero sabi ko, Lord, malay natin darating araw na dahil dito, ito yung paraan ng Diyos para gumanda yung boses ko. At makasabay na ako kay Sister Sam. Okay. Tatlong importante o tatlong mahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano. Ang sabi ni Paul, a final word. Be strong in the Lord. Amen. Sabi ko nga sa inyo, yung month of August, marami tayong ginimbal tayo ng iba't ibang suliranin o balita. Anong una? The big one. Tama? Nang sabi doon ay ugain. Lalo na daw ang Toyohashi. Tapos, lumalabas pa yung mga balita na aabot ng 19 hanggang 22 meters yung taas ng tsunami. Kaya nga, yung maraming nagpapanik na agad, di ba? Kaya nga, ubos lahat. Pati tubig, ubos. Lahat ubos. Ultimo tinapay, kunti natira sa Syria. Kaya tingnan nyo, abangan nyo, sunod na buwan. Tatapon nila yan. Tuloy tayo. Pagkatapos ng banta, August 14, ay mayroon daw darating na ano? Bagyo. At habang kami nasa dagat, na sa ilog, so wala naman bagyo o wala naman baha na dumating no? Kaya natapos din namin by God's grace. At then, kahapon, nakarang araw, ay papasok naman yung tinatawag na super typhoon na naman. So, kaya ngayon, daming mga bigas ngayon, wala no? Yung dating tag 2,000, ngayon 6,000. Pero salamat sa Diyos dahil ganun pa rin kabuti ang God. Kaya nga, ang salita nito na binitawan ni Paul ay pwede natin ihalin tulad sa panahon natin ngayon. Yung sinasabi ni Pablo, a final word is strong in the life. Ito yung huling salita. Magpakatatag kayo sa Panginoon. Amen? Amen? So yung kaibigan na tabi mo, makakatulong sa iyo. But be strong the Lord and His mighty power. Mama Church, kaya may tatlong bagay na pag-usapan sa oras na ito. Okay, next year. Ano yung tatlong importanteng bagay na ito na dapat nating gagawin? Number one,
Tanggapin ang sinasabi ng ano? Bible. Ang church. Huwag natin basahin, huwag natin pakinggan yung Biblia ayon sa gusto mo. Ang sabi ko nga sa inyo, 2 Timothy, pinag-aralan natin nakaraan, all scriptures, inspired by God. Lahat daw ng kasulatan sa bawat details ng Biblia, hiningihan ng Diyos, kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Biblia ay accurate. Ang Biblia dahil hiningan ng Diyos, dapat natin tanggapin kung ano yung sinasabi ng Bible. Huwag natin kukunin, huwag natin pipiliin yung Biblia ayon sa gusto natin. Accept what the Bible says. Tanggapin natin. Dahil ang Biblia, ibinigay ng Diyos, hindi para sa Diyos. Ang Biblia, salita ng Diyos, ibinigay niya para sa atin. Amen. So kung ang Biblia binigay ng Diyos, hindi niya ibinigay ang Biblia para ikakapahanap natin. Ang Biblia binigay niya para maging gabay natin at magpapalakas sa atin. So number 1, anong title? Three important things in the Christian life. Number 1, accept what the Bible says. Amen. Tanggap po ba yung Bible na sasabi ng Bible? Tanggap pa natin. At church. Okay, sige dito. Pakinggan natin, basahin natin. Himay-himayin natin sasabi ng Santiago. Pakibasa, verse 21. Kung accept natin o tanggap natin ang sasabi ng Bible, the first na minention at verse 21, doon po sa gumagawa dito, ang sabi ng Bible, talikuran ninyo ang marumi. Ano? Gawa. Ang salitang maruming gawa ay na dapat talikuran, ang dapat, ang mabuti, ang masamang gawa ay dapat alisin. Kung tanggap natin ang Bible, simple lang. Amen? Kaya nga, sabi ko sa inyo nakaraang linggo, ang pastor ho, hindi kami tumatayo para patamaan lang kayo. Kailangan po natin ang Biblia pag-usapan para maitama at maituwid tayo. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Ang Biblia, kinasihan ng Diyos, inamait ng Diyos, hininga ng Diyos para magamit ito saan? Sa pagtuturo, pagtutuwid, at pagtatama. Dahil ang pinag-usapan Biblia, hindi ho salita ng pastor, sabi ko nga, hindi salita ng nagtatayo dito, salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay magtanggap at tanggapin ang salita ng Diyos, kung wala tayong bagay na ginagawa na hindi maganda, hindi ito para sa atin, but kapag tinanggap natin ang Biblia at kapag tayo gumagawa na hindi tama at sinabi ng Diyos, kaya talikuran niyo ang masobrang gawa, meaning to say, ito yung sasabi natin, a final word is wrong. Na sa atin, kung tanggap o hindi. Amen, church. Nasa atin, kung gusto natin tanggapin o paniwalaan o hindi. Pero sabi nga ng gabi na pinag-usapan, si Caleb sumunod sa Diyos. At sinabi ng Diyos kay Caleb, si Caleb, wala siyang katulad. Sumunod si Caleb, at ang papuri ng Diyos, wala siyang katulad. Amen? Sumunod, pangatlo, punto sa aming pag-usapan, sumunod sa Diyos sa kabila na may banta ng panganib. Tama ba? So kagabi may banta, pero Lord, tuloy ka na. Watch it. Pagdating doon na si Caleb ay sumunod sa Diyos nang may katapatan, ito yung papuri binitawan ng Diyos kay Caleb. Si Caleb ay walang katulad.
And then, pangalawang salitang binitawan ng Diyos kagabi, si Caleb ay makapasok sa lupang pangako at ang kanyang angkan. Mga church, ngayon, sabi ni Pablo, huling salita, magpakalakas kayo sa Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan o makapangyarihang kapangyarihan niya. So church, mayroon tayong bagay na dapat natin makikita, but the sunod na talata doon, pag binasa niyo verse 11 o chapter 6 na yan, it-emphasize ni Paul na para daw tayong tatagal sa digmaan, sa atake ng evil o kasamaan, kailangan natin suot ang buong balote ng Diyos. Pero sa kabila nito, ang una niyang in-encourage at binitawang salita, yung huling Bible verse, itong verse 10, be strong in the Lord. Kasi kahit na suot mo, kung hindi mo gagamitin at hindi ka alaasa sa Diyos, hindi tayo magtatagumpay sa mundong ito. Ngayon, ang sabi ng Bible, the one accept what the Bible say. Amen. Santiago chapter 1. Ang sabi ng Santiago, okay, antay natin siya kasi nawala. Sabihin na lang sa inyo, makisama. Verse 21, pakibasa. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa. Alisin ang masamang pasal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa iyo. Totoo ba ito, church? Alam niyo ba kung gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos? Sabi ni Paul, ang pananampalataya nagsimula lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. At maraming testimony na nangyayari na nabago ang buhay dahil lamang sa salita ng Diyos na kanilang pakinggan. So, ay ibig sabihin, nakita ng tao ang pagiging hopeless, nakita ng tao pagiging sinner, narinig nila ang salita ng Diyos, na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapahabagin. Tinanggap nila ito kung ano sabi ng Bible. Anong sabi ng Bible? Sabi ni Santiago, tanggapin ninyo ang salitang itanim sa inyong puso. So, number one, accept. Tanggapin mo. Tanggapin natin kung ano sinasabi ng Bible. Sabi ni Santiago, tanggapin ninyo ang salitang itanim sa inyong puso. Amen? Amen, church. Kapag ang Bible tinanggap mo, huwag mo ilagay dito. Tanggapin mo ang Bible, sabi ng Bible, ilagay dito. Pag dito mo ilagay ang Biblia, lalaki ulo natin. Pag ang Biblia ilagay mo dito, babaguhin tayo nila. At ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung ano kalaki ang utak natin. Hindi niya tinitingnan kung gaano kataas yung level ng ating talino. Ang tinitingnan ng Diyos, yung bawat tibok ng puso mo. Sabi ng Bible, gumamit si Jesus Christ ng isang parable. Dalawang lalaki ang nakinig ng salita at agad nila itong ginawa. Ang isa ay mangmang at ang isang matalino, right? Ang mangmang matapos sa pakinggan, inilagay niya ang kanyang natutunan at narinig at ang pundasyon itinayo niya saan? Sa buhangin. Ang matalino matapos sa pakinggan, inilagay niya ito sa tamang lagayan at ang pundasyon itinanim niya saan? Sa bato. Parehas yung application, parehas na ginawa, pero
Ibig sabihin dito, parehas na nakikinig, parehas nilang ginagawa, pero yung application magkaiba. Yung isa sa bato, ang isa sa buhangin. Dumating yung unos, dumating ang pagsubok, ang nawasak, yung nasa buhangin. Church. Hindi habang buhay, smooth ang buhay. Amen. Hindi habang panahon at hindi oras-oras, malusog at malakas ang katawan natin. Hindi lahat ng oras at panahon stable yung money natin o financial natin. Darating ang araw na pwede mawala lahat ng bagay, kaya sabi ni Paul, a final word, this one. This one. Kasi hindi natin alam ang pwede mangyari. Kaya ang paalaala ni Paul, be strong in the Lord and His mighty power. Amen, church. Ilagay po natin yung pundasyon sa tama. Ilagay ang Biblia sa puso, hindi sa isip. Dahil ang isip ng tao ay bilis makalimot, ang isip ng tao puno ng kapalaluan, ngunit ang Diyos binabago ang puso day by day. Our church, kaya sabi ni Santiago chapter 21 o chapter 1 verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa. Alisin ang masamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salita o salitang itatanim sa inyong puso. Bakit sa puso? Kasi ito siya ang magbibigay sa atin. Alam niyo kung gaano kahalaga ang puso. Ano sabi ng Bible? Kung anong laman nito, siyang nalabas dito. Tama? Nabasa natin, hindi. Kung ano ang nasa puso ng tao, yun ang lalabas dito. Tama, mali, church. Doon sa nabasa ng Bible. Dahil kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas. Amen. Ang mabuti ay magsasabi ng mabuti. Ang karugtungan. Ngunit ang masama ay magsasabi ng masama. Sapagkat puno ng kasamaan ang kanilang puso. Kaya nga ang God na nananahan sa buhay natin sa puso, dahil ang trabaho ng God, baguhin yung puso para mabago yung uso. Kasi ang bibig ng tao, apoy. Sabi ni James chapter 2 o chapter 2 and 3. Ang bibig ng tao, apoy. Na kayang mangwasak ito. Kayang sirain ng tao sa pamagitan lamang ng malisyusong salita. Kayang sayangin at wasakin ng tao yung mga bagay na ito, at kahit gaanong kapangyarihan ng tao, kayang wasakin sa pamagitan ng ano? Masama at pangit na balita. Pero sabi ni Santiago, dapat ang Krisyano, isa lang dapat ang lalabas sa bibig ng Krisyano. Kung malamig, ay malamig. Kung mainit, ay mainit. Hindi dapat maligamgam ang sasabihin. But ang Bible nagtuturo, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Masama ang sinasabi ng masamang tao. Dahil kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas sa nguso. Amen, church. Amen. Kaya nga sabi ng Diyos, talikuran ang inyong masamang gawa. Alisin ang masamang asal o ugali, mapagpakumbabang, tanggapin ninyo ang salita at itanim sa inyong puso. Amen? Alam niyo, bakit ang tao nawala ng pag-asa? Kapag pinanghinaan tayo ng kalooban. Dahil ang pag-asa nagbumula dito, hindi dito. Kaya lagi ang tagumpay ng tao, hanggat hindi nasisiraan ang kanyang puso at buo ang kanyang kalooban, ang laging sinasabi niya, may pag-asa.
Pero kapag ang isang tao pinanghinaan ng loob, kahit may pag-asa, wala ng pag-asa. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord and His mighty power. Bakit, church? Kasi ang mundo ay pasama na ng pasama, hindi pabuti ang mundo. And sabi ni Timothy chapter 2 o chapter 3, ang tao ay magiging palalo. Ang tao ay magiging mayabang, suwail, at lapastangan sa magulang, mga walang utang na loob. Sabi ni Bible. Ang church, pero dapat ang anak ng Diyos ay lumalayo sa ganito. Pasok, pwede ba ang tao mahawa sa ganitong klase ng espiritu? Kaya sabi ng Bible, lumayo kayo sa mga tao na gumagawa nito. Ipagpipray niyo sila, makilala sila sa Diyos. Ang the word na maglayo, hindi tayo sabihin iluwasan natin sila. Kundi, huwag natin gayahin, huwag natin kopyahin kung alam mo masama. Huwag mo kopyahin. Huwag mong gayahin. Kasi bakit mo gayahin, bakit mo kopyahin dahil alam mo masama? Kristyano ho tayo. Anak ho tayo ng Diyos. Anong dapat natin lakaran? Anong sabi ng Bible kagabi? Ang nagsasabi na siya na sa Diyos, dapat lumakad katulad ng sa Kanya. Anong ginawa paraan ng paglakad ni Jesus Christ sa mundo ito? Mayroon tayong number 1 puntos at na may blue doon supporting. Number 1, walk humbly. O, pangatlo yun. Number 1, number 1, walk humbly. Number 2, walk godly. Number 3, walk faithfully. Kaya nagkwento tayo yung faithfully. Ang kumanta nito ay Clarence, sino kumanta? So si Clarence. Sino talaga original kumanta nito? Journey. At ang journey daw ng Pilipinas, mariban doon sa, sino ba itong Pilipino? Ginaya din ito ni Jobert, di ba? Ano pangalan niya ng, ano? Jobert, ano? So, ginawa kasi dami niya. May mga kapatid kasi binago ito eh. Jobert, ano? Ay, sabi na, Baldomero. Dapat ginawa niyo na Baldomero. So, kinanta ito ni Jobert. Itong si Jobert na ito, binigyan na pala sa ng doktor ng warning. Dahil mayroon na siyang problema, hindi siya kailangan kumanta ng malakas, kumataas sobra, dahil ikakapahamak niya at papaputok ito. So, naimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan at doon sa kanilang lugar, kumanta sa isang fiesta. At kinanta niya yung faithful ng joy. Matapos siya kantahin, nahilo siya at isinugod siya sa ospital. At naglakbay siya sa kabilang joy. Kaya sabi niya, ang church, sa yan yung ating pag-usapan. Ang sabi ng Bible, yung Bible tanggapin. And then, itanim. Saan? Huwag dito. Pag dito nyo ilagay, pag dumating ang problema at ang mga challenge sa buhay, hindi tayo matutulungan nito. Alam niyo kung bakit? Ang unang aatakihin ng kaaway, mind. Kaya nga maraming tao hindi nakakatulog kapag inatake ang isipan. Maraming tao ang bumibigay kapag inatake ang isipan. Maraming tao ang bumabagsak kapag inatake ang isipan. Maraming tao pinaghinaan kapag inatake ang isipan. Eh sabi ng Bible, isuot nyo yung helmet of salvation. Lagyan nyo ng helmet. Ang purpose, protection ng yung isipan. But because the battle is our mind. Eh sabi Paul, be strong in the Lord and His mighty power. Ngayon, ang advice niya,
sabi ni Jesus Santiago, yung Word of God, huwag niyo ilagay dito. Dito. Tingnan, sabi niya, a final word is done. So dito yung may mga pamilya at iniwan ng mga magulang. Nagbigay ng isang salita at ang salitang ito hanggang ngayon hindi mo makalimutan. Doon sa mga nakaranas ng umibig tapos naktan. Pinabadatan ni Bro Rapi, gumaganda na si Bro Rapi, o Bro Agner. Ay, maganda na si Bro Rapi, o. Sabi ni Bro Rapi sa Bro Agner, magsabi ka na ng totoo. Okay, ano yun? Lahat na ito, kapag mahalaga sa iyo nagsabi dito, saan mo ito ilalagay? Puso. Kapag sabihan kayo hindi maganda, saan nyo nilalagay? Dito? Saan nyo nilalagay? Pag may sinabi sa inyo na pangit o masakit, saan nyo nilalagay? Dito ba? Dito. Kaya ito yung sasabi mo. Hanggang buhay ako, hindi ko makalimutan niya. Bakit? Kasi napaka-importante ito ang narinig mo. Kaya sabi po, a final word. Dapat ganun tayo, every time nagbasa tayo ng Biblia. Kapag nagbabasa tayo, kapag nakikinig kayo dyan ng salita ng Diyos, huwag niyong isipin na buhay pa kayo bukas. Dapat ay lagay niyo sa isipan niyo, Lord, ang buhay namin na sa iyo. At maaring ito na yung final word na mapakinggan ko at masasabi ko. Amen? Isang gabi, gutom ako galing ng trabaho. Dahil sobrang ulan, tapos basa ka, tapos gutom na gutom ako. Tapos tumawag yung anak kong babae. Nag-order siya ng pagkain. Sabi niya, pa-order tayo ng ganito pa kasi kakain ako. Sabi ko, sige, order ka. Tapos kumain ako. So, siguro, hindi lang siguro, 4 na slice ang kinain ko. Tapos yung kinain ko, may halo pa siyang pinya. After na makain ko, kalahating oras, nahilo ako. Tapos sabi ko, bakit parang umiikot ang mundo? So, umupo ako dahil 5 minuto na lang susunduin ko yung asawa ko. Sabi ko, hirap magbiyahin, alam mo umiikot ang mundo. No? Pero sabi ko, Lord, pag umiikot siya, nusundan ko na lang. Sa madaling sabi ko, Lord, anuman ito, anuman, maaaring sabi ko ganito. Tapos pagdating ko ng bahay, hindi ako nakatulog. Dahil nahihilo ako na parang hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos gusto kong maglabas, gusto kong, basta hindi ko maintindihan. 2:00 na madaling araw, kailangan ko siyang i-area. At buti na lang naalala ko yung Muro Amin na movie. Pagsigaw ng Muro Amin ni Cesar Montano, "Oh yeah!" Tumakbo ako. Inariya ko lang. Makalipas ang 5 minuto na lumabas lahat ng toxin na kinain ko, nawala yung hilo. Nawala na. Ano gusto ko sabihin? Gayahin ako nito. Ganun ang buhay. Nakaupo ka, okay lang. Makalipas ang 5 minuto, iba na ramdaman. Amen? Why church? Dahil yung kalusugan mo at kalusugan natin, hindi natin hawak. Hawak ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, a final word is strong. Kaya sabi ko sa inyo ng Sunday, hindi nyo alam bukas patay na tayo. Pero makatatlong araw, sabi ko, Lord, nasa langit ko ba ako? Ali kayo ba si San Pedro? Sabi ng asawa ko, okay ka lang. Sabi ko, huwag mo intindihin. Tulog ka lang dyan. Ako na bahala dito. O church, ito lang yung life eh. Kaya hindi dapat tayo magmalaki.
Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi hawak ng pamilya yung buhay at lakas mo. Control ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord and His mighty power. Kaya sabi ni Santiago, tanggapin nyo yung ang salita at itanim sa puso nyo. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng ganung problema, yung pangako ng Diyos ang hahawakan mo. Nung time na yun, hinawakan ko yung tiyan ko at sinabi ko, in the name of Jesus. Stop now. At ang toxin sa katawan ko, lumabas ka in Jesus' name. So, lumabas. My church. Dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos ang buhay, kontrolado ng Diyos ang bawat tibok ng puso mo, every seconds. At kaya niyang pahintuin ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng Bible, yung salita ko itanim niyo. Bakit? Kapag dumating sa ganung bagay, yung Biblia ang makakatulong sa iyo, magamit mo yun. Isang dalawang magkaibigan at matalik na magkaibigan. Mula elementary, nag-aaral sila hanggang nagiging kaklase sila, hanggang sa kanilang pagiging high school. Makalipas ang kanilang pagtapos sa isang paaralan, kailangan nilang magsapalaran at magkahiwalay ang magkaibigan ito. Ang isa ay napunta sa ibang o sa malayong lugar at nagkahiwalay sila magkaibigan. Yung isang kaibigan ay isang mananampalataya at isang matapat na naglilingkod sa gawain ng Diyos. Sabi ng kanyang kaibigan, Tol, aalis na ako sa lugar natin. Maring ito na yung huli nating pagkikita. O hindi ko alam kung magkikita pa tayo muli. Pero, ito yung final at huli kong salitang bitawan sa iyo. Kapag dumating sa panahon na sumuong ka sa mabigat na problema at suliranin sa buhay, ito yung huling salitang bibitawan ko sa iyo bago ako aalis sa oras na ito. Basahin mo ang Matthew 11:28. Tinaniwalaan at sinabi ng kaibigan niya, Tol, isulat ko ito sapagkat ang nagsabi sa akin nito ay isang mahalagang tao at kaibigan ko. Hindi ko ito isusulat dahil Biblia ito at hindi ako naniwala sa Biblia. Pero paniniwalaan ko ang sinasabi ng Biblia ito dahil sa mahalagang tao na nagsasabi sa akin ito at kayo yun. Kaya sabi ng kanyang kaibigan, maaari ito na yung huling salita. Dumating ang ilang linggo, buwan, taon, humarap siya na mabigat na problema ang lalaking ito. At nagpasya siyang magpakamatay. At nung siya na sa isang area na gusto niyang katilin ang kanyang buhay, tapusin ang kanyang buhay, naisip niya lahat ng mga kaibigan niya, inabandona siya. Naisip niya ang kanyang pamilya, walang pa-concern sa kanya. At nung gawin niya na isang bagay para tapusin yung buhay, bigla siya umiyak. At nalala niya ang kanyang kaibigan. Ang sabi ng lalaking ito, Tol, maaaring hindi na tayo magkikita. Pero hindi ikaw ang unang nawala, kundi ako. Tol, ano man nangyari, maaaring makita mo na ako sa isang maliit na kwarto o sa isang maliit na lagayan kapag nalaman mo ako na wala na. Habang naisip niya, umiiyak siya, naisip niya kaibigan niya, naalala niya yung huling salitang binitawan ng kanyang kaibigan. Matthew 11:28. At nakalagay doon, Come unto me, and I will give you rest. Nung malala niya ito, ang sabi ng kaibigan niya, sa panahon ng madilim na tagpo ng buhay mo, lumapit ka sa kanya. At bigyan ka niya ng kapanatagan, kapahinga ng iyong Panginoon. Lumapit siya sa Diyos, sumigaw siya na malakas. Church, nagsobrang bisa sa buhay at nagiging isang manggagawa ng Diyos dahil sa isang final word na binatawag ng kanyang kaibigan.
Matthew 11:20. At sabi ni Pablo, destroying the Lord and His mighty power. At ang salita na napakinggan mo ngayon at bukas, Biblia na babasa mo ngayon, tanggapin mo. Then one day, gagamitin mo ito kapag pumasok ka sa masalimuot at magulong sitwasyon ng buhay mo. Be strong, the Lord Church, and His mighty power. Amen? Amen. Sabi ng aklat ng awit 112, ang nagtitiwala sa lakas at nagtitiwala sa kabayo ay mabibigyo. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay hindi mabibigyo. Huwag ho tayo magtiwala sa ating lakas. Huwag tayo magdepende sa lakas ng iba. Huwag tayo magdepende sa ating kakayanan. Magdepende tayo sa lakas ng Diyos na makakatulong sa iyo sa panahon ng kasamaan. Amen. So sabi ng Bible, itanim sa puso, ito ay may kakayanan magligtas sa iyo. So tingnan nyo, doon sa bingit ng kamatayan na gusto nyo magpakamatay, ang salita ng Panginoon, ito yung nagligtas sa kanya. O church, anong Biblia? Inspired by God. Ang Bible ay isang makapangyarihang salita. Pag sinabi niya, nangyayari. Lahat ng bagay nangyayari base sa sinabi niya. At ang sinasabi ng Diyos, Biblia. At ang Biblia ay makapangyarihang salita ng Diyos. So number one, accept what the Bible says. Huwag mong piliin yung gusto mo. Huwag mong kukunin yung gusto mo na papakabul sa'yo. Sometimes itinutuwid tayo, tinatama tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Hindi mo papagalitan ng anak mo kung hindi mo mahalaga. At wala kang karapatan magalit sa iba kung hindi mo sila pamilya. Pinapahalaga ng Diyos ang kanyang mahal. Amen, church. So accept what the Bible says. Sabi ng verse 22, bibasa. Okay, sabi niya, talikuran, yung marasamang asal o gaway, magpakababa, tanggapin ang salita ng Diyos at ilagay sa puso dahil may power ito na magligtas sa iyo, magbago sa tao. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi niyo sinasagawa, wala. Pwede kayong umupo dyan para makinig. Tama? Pero kung hindi nyo gagawin, hindi natin naluloko ang Diyos. Ang niluloko natin, sabi Santiago, sarili mo. Dahil kapag may pasakuna at may problema sa buhay, may pagsubok sa buhay, walang pagsubok at problema na pwedeng magtibag sa Diyos at manatili sa Diyos. Pero walang malakas na tao na manatiling matatag sa kabila ng pagsubok sa buhay. Church, lagi nyo tandaan, pagdating sa problema, wala pang record sa mundo na may nagtao na nagtagumpay sa sarili niyang lakas. Karamihan sa tao na nag-attempt para kontrolin sa pamagitan ng kanyang lakas ay humahantong sa pagpatiwakal ng buhay. Church, kailangan natin yung God. Kailangan natin yung Biblia. Kaya sabi ng Diyos, pag binigyan niya tayo ng tainga para makinig, pakinggan niyo. Dahil darating ang araw, sabi ng Bible, ang tao wala nang ganang makinig ng salita ng Diyos. In the last day. Hanggat ang Diyos nagbubukas pa ng ating kaisipan at pakinig na mapakinggan ang Biblia, pakinggan niyo. Dahil sa takdang panahon, magagamit natin ito. Ngunit, hindi lamang daw tayo dapat tagapakinig. Sabi ng verse 22, dapat din tayo tagapagsagawa nito. Kapag pinakinggan mo at hindi mo ginagawa, ang sabi ni Santiago, niloloko mo lang ang sarili mo.
Kaya sabi ko sa inyo, ang Christian life hindi ho hallelujah. Hindi po uro amen. Without application is abortion. Walang kwenta ang ating pinapakinggan kung hindi natin ginagawa. Alala yung kwento ko sa inyo ng isang pastor. Dahil pwede sa kanila kahit matulog, pwede naman sila kausapin ng Diyos. Eh, nung bumalik siya, nagdala siya ng unan, at ang sabi sa kanya ng kanyang mga membro o doon sa membro sa church sa pinunta niya, bakit nagdala kayo ng unan? Kahit matulog ako, dahil kausapin kayo ng Diyos niyo, kausapin kayo. Church, ang reality ito. Sa huling araw, ang tao ay maging makasarili at wala ng panahon sa salita ng Diyos. Pakinggan lang nila yung ibig ng pakinggan, sabi ng Biblia. Pero hanggat may pagkataon at binigyan tayo ng Diyos na pagkaunawa, na maunawa natin ang Biblia, binigyan tayo ng tayo na makinig na salita ng Diyos, samantalahin natin ito. Dahil ang mundo ay pasama. Eh sabi ni Pablo, samanampalataya sa Efeso at maging sa bawat isa, pa-final words. Alam niyo kung bakit? Hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak. So number 2. Ano sabi diyan? Magpasya na gawin ang mga bagay sa paraan ninyo ng Diyos. Huwag sa paraan natin. Kaya nga daming mga problema ginagawa natin sa ating sariling paraan. Kapag may problema tayo ng financial, gumagawa tayo sa sariling paraan. Tama? Hayaan mo kapag may problema, gumawa ka sa paraan ng Diyos. Huwag sa ating sariling paraan. Ang dami natin ginagawa ng akala natin sa paraan natin, magawa natin ang bagay na ito, church. Kahit anong paraan na gawin mo at hanggang hindi pumagod sa iyo, hindi ka magtatagumpay sa sarili mong paraan. Amen? Amen, church. Hindi ho tayo magtagumpay. Magtatagumpay tayo at magpasya tayo gawin ang paraan ng Diyos. Ito yung Bible verse na gusto kong kukunin. Theo. Joshua chapter 6 verse 3 to 4. Alam niyo yung story ng Joshua, di ba? I think si Joshua chapter 4 ay tinawag sa ng Diyos katulad ng pagtawag kay Moses. Last verse ng chapter 4 ay sinabi ng Diyos sa kanya, o kung di chapter 4, chapter 5, sabi ng Diyos sa kanya, nung time na gusto ng Diyos na pumunta sila at dadaan sila sa luwag of Jericho o sa Jericho, ay hindi sila pinadaan. Nung nakita ng mga taga Jericho na dadaan itong mga Israelita, ay isinarado nila yung pintuan para hindi makadaan. Kaya nung time na yun, hindi alam ni Joshua kung ano ang kanyang gagawin. Kaya ang sabi ng Diyos kay Joshua, tanggalin mo yung sandals mo kasi ang kinakatuyuan mo ay isang bandang na lugar. Pagdating sa chapter 6 verse 1, ang sabi ng Diyos kay Joshua, ibibigay ko sa iyo ang Jericho. At ang Jericho nung time na yon ay tinatawag na isang bansa at isang wall na wala pa nakakonquer dito. Wala pang pwedeng magsakop dito. Maraming nag-attempt na iwasakin at kontrolin ang wall na ito, pero wala ito may nakakontrol. Pero nung dumating ang panahon na ang God o dadaan Israelita at isinarado nila ito para hindi makadaan doon, ang God nakipag-usap kay Joshua. At ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa. Ibibigay ko sa inyo. May ginawa pa ang Israelites para mawasak ang wall of Jericho? A church? May ginawa ba sila? Mostly kapag kayo lumapat at sumugod sa digmaan, ano ang dapat dala? During the Old Testament, dapat ang dala mo, pana, tabak, o palasok. Lahat gamit. Para makonquer ang isang lugar, para ma-destroy ang isang wall, ay dapat gamitan mo ng puwersa. Ang church, pero iba. Kailangan ni Joshua magpasya sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ni Joshua. Alam niyo kung bakit? First,
Israel, galing sa Egypto, 40 years na nagiging slave. Wala silang wala silang kakayanan para makipagdigma. Wala silang mga idea kung paano lumusob at nag-conquer ng isang lugar. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, no, binigay ko sa iyo, hindi sa paraan nyo, sa paraan ko. At iba ho yung paraan ng Diyos kaysa paraan ng tao. Pag sa digmaan ng paraan natin sandata, kailangan natin malakas sa sandata, magaling na mandirigma. Pero sa paraan ng Diyos ay iba. Iguguho ko yung hindi makontrol na bansa. Iguguho ko ang mundo ito na hindi kayang kontrolin at wasakin inuman, wawasakin ko ito. Joshua, ito lang gagawin mo. Verse 3 ang last. Ano dapat gawin ng Joshua at Israel? Mag-ikot lang. Sa loob ng 6 na araw, isang bisis, isang araw. Okay. Yan lang. Kung kayo ay sa panahon ng Israel at kayo si Joshua, iikot lang kayo doon, maaari mag-complain tayo. Kaya kagabi, no, in-announce ko yung may gawain tayo mamayang gabi. Maaaring iba doon nagla-live natutuwa. Ang iba naman, ang bihira naman itong pastor. Alam niya may bagyo. Magagawain pa, hindi na nakaintindi ito. Tama ba ba, wala dito yan. Nasa labas. Pero alam niyo, buti ng Diyos, umuwi ho kami, walang ulan. Dumating kami doon, walang ulan. Dahil paraan ng Diyos at hindi paraan ng tao. Mag-antay lang tayo sa paraan ng Diyos. Huwag tayo magawa ng sarili nating paraan. Amen? Hello, church. Sabi ng Diyos, Joshua, sabi mo sa Israel, iikot lang kayo. Ngayon, tinanong ko yung si Safari. Sabi ko, gano'n ba kalaki? Gano'n ba ilang hektarya ba ang wall of Jericho? Ang sagot niya ito, estimated niya lang, 36 to 90 hectares. 36 to 90 hectares ang laki ng wall of Jericho. Itinumbas ko kung gaano kalaki ito. So sabi naman sinubukan kong i-search ito kay Safari, itong yung so dito. Nagulat ako dahil lumabas ko kay Safari. Ang laki pala nito, 40 hectares. Yan, paikot. Papunta doon sa dulo, pabalik. Malaki pala ito. Kaya pala pag nagpasok kayo, dyan nakakapagod yung ikutin. Bakit? 40 hectares pala yan. So kung estimated 36 to 90 hectares, ibig sabihin, 1 hanggang 2 laki niyan. Tapos halimbawa ko si Joshua, at sasabihin natin, para magkaroon ng revival sa Toyohashi, iikot tayo dyan. Isang bisis araw-araw. Sasama ba kayo? Malagay nyo. Sasama kayo? Isang bisis, isang araw, ikot tayo. Halimbawa, mula doon sa dulo hanggang doon. Iikutin lang natin yon. Wala naman tayo gagawin, basta mag-ikot lang tayo. Anong tripin nyo? Mag-ikot! Tapos sasabihin ko, doon sa FC Family, bukas alas 7 ng umaga, mag-ikot tayo. Ikutin natin yung 90 hectares o 36 to 90 hectares. Ikutin natin. Sasama kayo? Malagay niyo, sasama kayo? Alam niyo, isa lang sasabihin ko, ang maglalabas ay doon, right? Gusto ko yung course mo. In-upload mo, gusto ko. Tama? Pero alam niyo, iba yung Israel. Dahil naniwala sila na may gagawin ng Diyos. Sumunod sila sa sinabi ng Diyos. Umikot sila. Isang bisis, isang araw. Na walang kapalit na anumang kabayaran. Umikot na sila. Pagdating na ikapitong araw, sabi ni Joshua, verse 4.
Matatapos ko ito o hindi, pag lumabas na yung mga kapatira natin Japanese, tatapusin natin. Verse 4. Tapos sabi ng Diyos, 7 saserdote o 7 pastor o pastor ang mauna sa kaban. Dala nila yung mga kagabitang ito. Mga saserdote ng bawat. So, ikot na kayo doon. Di ba? Ang hirap. Maaaring sa unang araw may sasama. Dahil ang iniisip nila, galing ba kami karami? Tama ba ba? Pero pangalawang araw, baka may magsasabi niya, Pastor, busy. Pero alam niyo, buti ng Diyos. Walang bumitaw. Pagdating ng 7 days, 7 beses na lang inulit yung inikutan. At matapos ng ikutan ng 7 ulit sa isang araw, kasabay ng malakas na sigaw ng pagkakaisa. At ang pader na hindi magugupo ni Numan, sinira ng Diyos na walang ginawa ang Israelita, kundi lumakad at gawin yung paraan ng Diyos. Church, yung paraan mo may limitado. Pero yung paraan ng Diyos, walang limit. Ang magagawa mo, may kakayanan at may hangganan. Pero ang magagawa ng Diyos, 10 doble at higit pa 100 doble sa magagawa niya doon sa magagawa mo. So number 1, number 2, decide to do things God's way. Kailangan po natin magpasya na gawin minsan yung paraan ng Diyos, huwag yung paraan natin. Kasi ang bilis natin gumawa ng sarili natin paraan. Kapag may nararamdaman tayo ng sakit, sumakit lang yung tiyan, ang una mo kagad hinahanap yung paraan. At anong paraan? Mayroon naman akong kukumin-hoken. Kailangan ko si doktor. Church, sometimes ina-allow ng Diyos para makita mo yung paraan ng God. Bakit hindi ka umupo sa isang tabi? Hawakan mo ng ramdaman mo at sasabihin mo, Lord, kayo yung aking Diyos, kayo yung aking manggagamot. At walang imposible sa iyo. Huwag ho tayo sa sarili natin laging paraan. Pagpasya tayo na minsan, sundin natin yung paraan ng Diyos. Kaya sa paraan natin, how many times na puro sarili nating paraan? Lahat ng pagpapasya, paraan natin. Kaya sabi sa akin isang kapatid, Pastor, may gawain mo ba tayo bukas o mamaya? Ito lang sagot ko. Pagdating ng ganitong oras, hindi hihinto ang ulan, i-announce ko wala. Pero pagdating ng ganitong oras, huhupa ang ulan, tuloy ang gawain ng Diyos. O church, huwag ho tayo magpasya sa sarili natin lagi paraan. Minsan pakinggan naman natin yung paraan ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang paraan ng tao na bibigo, ang paraan ng Diyos na panalunan at walang panalunan. Sabi ng Diyos kay Joshua, ikutin nyo lang. Wala kayong gagawin. Tatawanan kayo, pero ito yung paraan ko. At pagdating ng ikapitong araw, sisigaw kayo, tutunog na ang pagkakak o trompeta, guguho ang wall of Jericho. Na hindi sa paraan ng tao, kundi sa paraan ng Diyos. Walang problema na hindi kayang tibagin ng Diyos. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos. Sometimes mag-antay tayo sa paraan ng Diyos. Huwag yung ating paraan. Amen, church. But sometimes, ino-honor ng God yung ginagawa natin. Because our God is a loving God. Our God is a merciful God. Our God is a gracious God. Amen, church. Amen. So ito yung paraan ng Diyos kay Joshua. Kaya sabi ko sa Bible, sabi ko kagabi, ang dami-daming mga tao kaidara ni Joshua at Caleb.
Pero ang dalawa lang ito nakapasok sa lupang pangako. Sila ang dalawa. Wala na iba. At ang buti ng Diyos, pagkat ang pangako ng Diyos, hindi lang si Joshua at ang kanyang pamilya makapasok, kundi buong angkan. Nandiyan na sila sa labas at nag-aantay na sila sa atin. So patapusin ko ito, sapagkat ang sabi ko nga kanina sa inyo, ako'y opo, tapos na po. Okay, ay manalangin sa Panginoon. Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo. Huwag mo hayaan, Lord God, na salita mo na namin napakinggan. Ano magiging matinaw lang ito sa bawat isa. Na napakinggan na namin tapos tatagos sa aming kabilang tainga. Pero Lord, lahat ng bagay na ginagawa namin, iginagalang mo. Pero kami pa rin po ang mag-aani kung aming sinasagawa ito. Kaya nga sabi mo, Lord, ang mundo pasama. Kaya dapat kami magpakalakas lalo sa inyo. Hindi kami aasa sa mga kabayo, karuwahe, mga pandigma. Umasa lamang kami sa iyo. Huwag mo hayaan na aasa kami sa katabi namin. Huwag mo hayaan na aasa kami sa anumang magulang. Huwag mo hayaan na aasa kami sa ibang tao, sa aming mga anak. Turuan mo kaming magpalakas at umasa sa iyo. Dahil walang matatag sa mundong ito kundi kayo. Salamat, Lord. Pagpalain mo mga salita ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya mo, Lord God, na mga salita ito magagamit namin hindi lang sa oras na ito, kundi sa loob ng isang linggo, sa sunod na buwan at sa sunod na taon hanggang sa pagparito ninyo. Sapagkat ang salita mo ay ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Pagpalain mong bautisan na nandito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless sa ating lahat.続いてハレルヤマーチをお願いします。Tayo po'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit ng pagpasalamat o Diyos sa pagsama mo po sa amin. Salamat Lord sa katagumpayan na gawain mo sa umagang ito. Maraming salamat Lord sa buhay ng mga lingkod mo na ginagamit mo Panginoon para sa amin Lord God, na maunawaan, maintindihan namin ang nais mo para sa amin. Lord, salamat Panginoon sa mga salita mo
Panginoon, tulungan mo po kami na ang bawat salita na aming narinig, ito, Panginoon, ito'y isabuhay namin at gagawin namin, Panginoon, ayon sa iyong biyaya, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo sa bawat buhay namin. Panginoon, pinapasalamat din po namin ang kaloob na nalikom sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang kaloob na ito na magamit sa pagpapalawak na iyong gawain. Maraming salamat po at idinadalangin po namin sa iyo, Lord God, ang aming buhay sa buong isang linggo. Ikaw, Lord God, ang maghawak at magsama sa amin. Ang iyong proteksyon, ang iyong gabay, ang siya mong ipagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa iyo, ang mataas na papuri, pagsambat parangal sa tayong pangalan mo, in Jesus' mighty name. Amen. お立ちください。徴用さんです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、あなた方児童と共にいつまでもありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして礼拝のプログラムも終わります。